Ang Diyos tumitingin po sa puso, yung malinis na puso. Tama kayo dyan. Pero ang tao po ba nakakatingin ka sa puso? Hindi naman natin nakikita ang puso eh. Diyos lang pong nakakakita ng puso. Basahin natin ang 17:9 Gs ng Jeremias. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay, at totoong masama, sinong makaaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso. Ayan. Maliwanag na ang Diyos ang nakakakita ng puso. Pero ikaw ba, nakikita mo ba yung puso ng kapwa mo? Kung hindi mo nakikita, alin ang nakikita mo? Hindi ba yung labas? Pag nakikita mo yung labas, may asawa ka. Nakakita ka ng babae na ang damit ay two-piece. Labas ang dibdib. Narurungisan ba ang puso mo o hindi? Basahin mo yung 2 Pedro 2:14. Na may mga matang puspos ng pangangalo niya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala, na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga, na may pusong sanay sa kasakiman, mga anak ng paglait. Ang kasama mo, tao eh. Tama, ang Diyos tumitingin sa puso. Eh yung tao ba, puso ba tinitignan? Hindi naman eh, nakikita ng tao yan, labas eh. Eh lalaki ako, may asawa ako, halimbawa. Eh ikaw pupunta ka sa, haharap ka sa akin, labas na lahat ang pwede mong ilabas. Hindi ba dinudungisan mo ang puso ko? Pati mata ko tuloy, nagkakasala ako, di ba? So nakakapagdulot ka sa akin ng masama. Kaya ang Diyos, meron siyang aral tungkol pati sa pananamit. Nasa Biblia po yun, kapatid, ang maging attitude natin, pag sinasabi ng Diyos, huwag natin kukwestiyonin. Ang hirap sa iba, sinasabi na ng Biblia, kinu-question pa. Eh kaya sinabi ng Diyos yun, may wisdom dun eh. Kasi nakakapagbigay ka ng masamang intensyon sa nakakakita. Aanin ng Diyos yung dibdib mo. Eh pero yung lalaking mahilig, gustong-gustong makakita ng dibdib, sumasama pati puso niya. Di ba ganun yun? Basahin natin ang unang Juan 2:15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Ang isa sa mga gawang masasama, yung masamang pita ng mata, sasabihin natin, mauuwi lang lahat yan sa alabok. Mauuwi nga sa alabok yan, magiging abo. Pero pati